Another day, another vlog na naman tayo mga ka-partners. For today's video, samahan nyo ako ng konting kwentuhan at syempre, gawa ng product. Kaya tara, panoorin nyo ito mula isa hanggang dulo. Watch this! What's up sa mga ka-partners for today's video? Tara, samahan nyo akong gumawa ng sugar-coated peanut o dulsing mani kung tawagin sa Bicol. So kay Mickey ako ito natutunan. Nagtitinda daw sila nito nung elementary pa siya hanggang nag-high school. So yun, ginawa namin tapos nagnegosyo kami. Matagal na namin itong nininegosyo, nagtatrabaho pa siya. Titinda siya sa mga workmate niya. At syempre pati yung choco pulburon, yung chocolate coated pulburon. Yun. Yan ang aming side hustle. At syempre marami pa kaming ibang mga ginagawa sa buhay. Hindi lang to. Kaya kung nakikita niyo siya minsan na nagla-live na antok-antok. So ito yung pinagkakaabalahan namin. Kasi 3 a.m. gising na kami para gumawa ng ganito. So ako naman yung nagluluto. Tinutulungan niya ako mag-repack. Yun. Sa packaging. At syempre, siya yung nakikipag-usap sa mga kliyente or sa aming mga customer. So pagdating sa paggawa ng produkto, ako bahala dyan guys. At sa pagdating naman sa sales, si Mickey ang bahala dyan. At tapos sa mga packaging naman, sa repack, tinutulungan niya ako. Kasi guys, sobrang mahirap talaga to lalo na yung pag-coat pa isa-isa ng pulburon. Minsan 1,000 to 2,000 or higit pa yung ginagawa ko ng pulburon. Sa naman, peanut, ang pinakamahirap doon is yung paghalo. Yung paghalo guys, para siyang ubi halaya. At syempre hindi mo pwedeng ihinto kasi syempre masusunog kasi sugar yon. Kaya yun yung pinakamahirap dyan. Talagang pokpokan yung namin, yung gawain. Kaya talagang minsan pagod-pagod, 'di ba? Minsan mas pipiliin mo na lang magpahinga pero syempre kailangan pa rin nating kumilos, 'di ba? Kasi pag may pinaglalaanan tayo, kailangan talaga magsipag ng magsipag, 'di ba? Mag-ipon na mag-ipon. Yun nga lang, minsan yung kapartner ko aantok-antok kasi nga puyat LS, 'di ba? So, syempre ganun talaga, kailangan talaga is kung bigayan. Pareho naman merong income na pumapasok kaya syempre kung saan yung isa na masaya, dun siya. Okay, ako masaya ako sa kusina, dito ako sa kusina, 'di ba? At least 'di ba meron naman kaming parehong income na pumapasok, 'di ba? Hindi lang naman 'to yung guys yung mga pinagkakitaan namin, marami pang iba. At syempre bago kami pumasok sa ganito, ayan yung mga dati naming packaging guys. 'Di ba? Nagtinda rin kami ng plain lang. So yan, wala pang sticker. Marami rin kaming naging sideline. At syempre bago kami pumasok sa negosyo, si Mikia nagtrabaho muna, tapos nagtinda sa work niya. At tapos nag-resign, 'di ba? Kasi nga, syempre sa trabaho niya maraming di maganda, kumbaga toxic. 'Di ba? Mas pinili na lang namin na magnegosyo. Pero bago kami magnegosyo, guys, ito yung kwento. Kaya tara, samahan niyo ako na tapusin to mula umpisa hanggang dulo. So ito na nga yung kwento, guys. So nag-resign na si Mikia sa trabaho niya, guys. Tapos sabi ng tatay ko na may transfer daw silang gagawin ng business partner niya dito sa Baguio. Kami daw yung mag-manage. Pero libre tira, libre pagkain, libre lahat, kahit tubig, walang babayaran. Siyempre, anong gagawin namin sa sahod namin? So, ginawa namin, ninegosyo namin ng smartwatch. Kaso ayaw nga ng tatay ko, gusto niya mag-focus kami dito sa transient house. So, hindi kami nagkasundo. Nag-resign kami kasi malakas nga rin yung kita ng smartwatch namin. So, yun na nga, kung saan kami napupunta kasi nga, di-divisoria, tapos nakikipag-meet up. So, sabi ng nanay ko, kami na lang daw mag-manage nitong tindahan niya para hindi kami kung saan-saan nakikipag-meet up. Kasi nga siya bababa na. So, yun na nga. Yung negosyo ng tatay ko nag-close na yun kasi nagkasakit siya ng nag-dialysis na siya kasi nagkaroon siya ng chronic disease. Pagkatapos, bumaba na rin yung nanay ko. Kami na nag-manage yan. Matagal-tagal ka rin namin minanage. Kaso, yun na nga, nasunog.
Pero guys, nagpaplano na rin kami nun ni Mikia bumaba ng Laguna para magtayo ng negosyo ng kainan, tapsilogan. Kasi nga hindi namin to genre, yung mga damit or yung kung ano-ano pang anik-anik. Pang pagkain talaga kami. Sabi ko, papasa ko na lang sa kapatid ko yan. Kaso, nasunog guys. So, syempre, wala naman na tayong magagawa. Kakabagsak pa lang namin ng stock niyan. Kaso, yun na nga, nasunog siya. 'Di ba? Kaya, syempre, bumangon ulit tayo, 'di ba? Wala naman na tayong magagawa. Nasunog na, 'di ba? Ang kailangan na lang natin bumangon sa panibagong buhay, 'di ba? Para sa mga susunod at susunod pa. So, yun, nag-decide kami bumaba ng Laguna. 'Di ba, guys? Bumaba kami ng Laguna, ayan. 'Di ba? Nag-rent kami diyan ng isang maliit na space lang malapit sa school. Malapit yan sa parents ni Mikia. Baga, yung kabilang ano niyan, sa store yan ng nanay niya. So, maganda yung place kasi malapit sa school, malapit sa college, malapit sa, yan talaga yung elementary, talagang as in dikit namin, di ba? Malapit sa mga boarding house. So, yan, sinimulan namin kami lang lahat, walang kahit anong nag-construction yan, kundi kami lang, di ba? Hindi kami kumuha or humingi ng tulong kahit kanino. Kasi gusto nga namin na maramdaman yung hirap at pagod ng pagsisimula, 'di ba, na kami lang talaga yung nagtayo. So ayan, unti-unti na sinisimulan namin hanggat kahit hindi pa tapos, nag-start na kami magtinda para syempre, 'di ba, humikita na. Marami pang kulang pero kailangan na magsimula, 'di ba, para kumita na tayo. At syempre, atat na rin yung iba, 'di ba, na makakain kasi nga napamalita na may kainan nga dyan na magbubukas. So yun, naging malakas naman, naging patok naman, 'di ba? Nagtinda kami street food, tapsilog, mga palamig. Kaso yun nga lang guys, may dumating na naman na hindi mo inaasahan, 'di ba? Yung malakas naman yung negosyo mo pero ang problema, dumating naman yung pandemic, 'di ba? Pero kahit pandemic, dire-diretso pa rin kami nag-ooperate. Kaso sabi nga ng airpat ko, nung tumawag siya ng airmat ko ng mama ko at papa ko, sabi, close nyo na yan kaysa magkasakit pa kayo, mamaya magkaroon kayo ng COVID. Umuwi na lang kayo dito sa Valenzuela, dito na lang kayo. 'Di ba? So yun, syempre, kahit ayaw namin isara, gusto pa namin ilaban kasi kahit paano naman, kahit pandemic, meron pa rin naman bumibili, meron pa rin naman pumapasok na pera. Kaso yun nga lang, kailangan rin namin isara kasi kaysa magkasakit kami, 'di ba? So umuwi kami dito sa Valenzuela, 'di ba, sa Amelia. So diyan naman ulit kami nag-start ng panibagong negosyo. Alam niyo kami ni Mikia, hindi kami manahimik nang wala kaming ginagawa. So nagtinda kami ng merienda, burger sa bahay. Tinda din kami ng cheese bread. Nagtinda kami pandesal, ubi pandesal. Pang tuwing madaling araw, nagtinda kami ng buho pie. Nagtinda kami ng donut. Nagtinda rin kami ng street food dyan. Ang dami namin tininda. Siyempre pumatok naman guys. Kahit nga hindi dito, hindi sa taga Valenzuela nakakuha kami ng customer. Magaling sa sales si Mikia. Diba? Mas magaling siya sa akin kasi ako hindi naman ako. Magaling lang ako gumawa ng product pero hindi ako magaling sa sales. Pagkatapos yan, pag Valentine, sinasabayan namin kapag may mga okasyon, may party, Christmas, New Year, lahat yan. 'Di ba? Naging patok naman siya, guys. 'Di ba? Yung Choco Buron, yung mani, yung dulsing mani, matagal na namin negosyo yan, nagtatrabaho pa siya hanggang ngayon, 'di ba? Kaya marami kaming nasubukang negosyo. Talagang tumagal lang kami talaga sa pagkain. At hanggang ngayon yung dulsing mani at Choco Buron, hindi namin binibitawan yan. So, yan yung mga customer namin, guys. Sa loob lang yan ng subdivision namin, guys. Mga suki namin. At syempre, nagtinda din kami ng sabon. So, yan, guys. Diba? Ang dami namin ninegosyo. So, back to ngayon. So, ayan, ngayon, binalik namin. Lumipat kami Baguio ulit, diba? So, nag-isip kami bukod sa pagbablog. Nag-isip kami kung ano pa ulit yung ibabalik namin negosyo. So, yan, naisip namin na ibalik yung dulsing mani, yung nuts. Hindi, pero ang niluluto ko talaga, dulsing mani lang, Choco Buron lang. Pero pag may nag-request ng yung mga adobong mani, maning hubad, yan, inaano namin, niluluto namin, tapos pastil, nagluluto din kami. Tapos ayan, nandito tayo sa JNT para ipadala yung mga order natin, diba? So yan nga guys,
Kaya maaga kami kailangan gumigising, kailangan maaga din kami makarating dito sa ano. Hinabol namin lagi yung ano para yung deliver ng ano, mga product. 1 to 2 days lang nandun na sa ano namin, customer. So yun nga, tapos na, go home na tayo. Tapos na kami magpadala. Ito na kaming tao. Lakad na lang kami. Tara, let's go! Tomorrow. So yun guys, kinabukasan naman kailangan uli namin gumising para magpadala ulit ng panibagong padala. So ayan naman guys, kailangan ko talagang gumising na mas early kasi meron nag-order ng donut. Hindi sana ako papayag na may mag-order niyan. Pero, kasi nga hindi naman talaga siya pang shipping eh, yung donut. Pero, syempre gustong gusto nga, so pinayagan na. Pero okay lang kasi one day lang nakarating naman sa kanila yung product, kaya goods naman na. So yan, may mga pastil din yan, donut, tas may mga mani. Yan. So yun dati, nabasag yung pastil, worth of 700 plus. Pero binayaran naman yun ng JNT. Dun sa may buyer namin. Binayaran naman nila. Mabilis naman sila umaksyon. So yan ngayon, talansan natin ng maayos. Diba? Yung ano kasi, nakakarton naman yun. Pero siguro binato yun. Pero nagpalagay naman kami ng fragile, diba? So yung iba guys, meron kami ditong ano sa Baguio, meet up. Mini-meet up din namin sila. Tapos yung mga kunwaring hindi naman nakakaano sa meet up, yan, drop in dyan sa my list. Nag-drop na ako. Tapos na ako mag-meet up. So, bababa na ako dito sa list para mag-drop. Ay, sige na ako nag-drop. Punta naman ako ng grocery at palengke. Wait na. Ano ba yan? Buwan pa tayo. Bye! So yun guys, uuwi na kami sa mga nanood mula umpisa hanggang dulo at nainig sa aking kwento. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre huwag niyo kalimutan na i-click ang notification bell button para lagi update sa mga bagong video na upload namin. Thank you and goodbye.